Oh, hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayun din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na nilikha pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 439 ng Ride On Ministry, May 8, 2021 para po sa ating Sunday Divine Worship Service. At gayon din ng ika-anim na linggo ng panahon ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. At gayon din po ang celebration natin para po sa mga mahal na ina sa buong mundong ito. Yes, ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Leo Pangunan ay narito muli upang pangunahan ng napakahalagang gawain na ito. Yes, ang Ride On Ministry. Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we invoke your presence in our midst. Be with us, providing us the inspiration, the upliftment, the knowledge and wisdom and understanding, and even for a better harmonious and sound internet and signal. Everything, O Lord, yes Christ, we offer unto Thee. In the mighty name of the living God, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay umawit. At habang tayo ay umaawit, ilaan natin ang panahon na ito upang sa ganoon ay atin pong limilimin ang banal na presence ni Lord. Ihanda ang ating mga puso at naman ang ating mga kakulangan sa Kanya ay idulog po natin sa Kanya sa pagkakataon na ito upang hingin ang Kanyang pagpapatawad at paglilinis. Dahil loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. I will lift up my hands unto Thy name. I lift my hands, Lord, unto Thy name. I lift my hands, Lord, unto Thy name. Thus will I bless Thee. I will obey Thee. I will lift up my hands unto Thy name. Yes, sa pagkakataon na ito ay lumapit tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon at dalhin natin lahat sa Kanya ang ating mga pagsisisi sa lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakasala. Hingin natin ang Kanyang pagpapatawad at gayon din ang Kanyang paglilinis upang tayo maging karapat-dapat. At kung saan sa gawain na ito ay masumpungan natin muli ang Kanyang presence. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito na matahimik.
Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpapatawad at paglilinis. Search me, O God, and I know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked ways on me. Cleanse me from every sin and set me free. Yes, amen sa ating Panginoon. At para po sa ating sagutan pagbasa sa pagkakataon na ito, mga karaydon sa ating Panginoong Jesucristo, ay masumpungan natin doon sa Kawikaan, Kabanatang 31 sa mga talatang 10 hanggang 31. Na kung saan ang atin pong magiging katugunan, pagpalain mo't ingatan ang mga ina ng tahanan. Yan po ang ating maging kasagutan. Pagpalain mo't ingatan ang mga ina ng tahanan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Ang ating katugunan, pagpalain mo't ingatan ang mga ina ng tahanan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana, tulad ng isang barkong tigim. Nang kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Ang ating katugunan, pagpalain mo't ingatan ang mga ina ng tahanan. Mataman niyang tinitignan ng bukid bago siya magbayan. Ang kanyang naimpok ay ipinagpapatanas. Gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi makikitang nagtsatsaga. Ang ating katugunan, pagpalain mo't ingatan ang ina ng tahanan. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa mga nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ng tag-ginaw pagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuutan. Ng ating pagpalain mo't ingatan ang mga ina ng tahanan. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan.
Gumagawa pa rin siya ng iba pang kautusan at ipinagbibili sa mga nangangalakal. Ang ating katugunan, pagpalain mo at ingatan ang mga ina ng tahanan. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Ating katugunan, pagpalain mo at ingatan ang mga ina ng tahanan. Sino subaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw? Ginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ang kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Ang ating katugunan, pagpalain mo at ingatan ang mga ina ng tahanan. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balanan. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan ng ating katugunan. Pagpalain mo at ingatan ang mga ina ng tahanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa ating Panginoong Diyos. At awitin po natin ang wonderful words of life na ito ay isinulat at nilapatan ng musika ni Philip Bliss noong 1874. Kaya kung meron kayong hawak na himnaryo, buksan ninyo, hanapin niyo Wonderful Words of Life. Yan man na Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Ingles. Kung wala naman ay inyo pong bisitahin ang inyong internet. I-google ninyo, makikita ninyo ang Wonderful Words of Life. Yes, purihin natin ang Panginoon at awitin po natin ang taus-puso sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and beauty. Wonderful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Also freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life.
offer pardon and peace to all. Wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctify forever. Wonderful words, wonderful words, wonderful words of life. Wonderful words, wonderful words, wonderful words of life. Yes, amen sa ating Panginoon, at tayo po'y dumako sa ating mensahe ng buhay. At ihanda po natin ang ating mga puso sa nais na iparating ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na kung saan ay masusumpungan po natin sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 15, talatang 9 hanggang 17. Na ito ay karugtong ng ating tinalakay noong nakaraang linggo. Doon sa tinalakay natin na kung saan ay patungkol sa katotohanan na si Jesus ang siyang pinakapuno ng ubas. Tayo naman ang mga mananampalataya sa Kanya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Nagsisilbi tayong mga branches niya. Ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay merong kinalaman sa ating paksa na continuously abiding in the love of Jesus Christ. Patuloy na nananatili sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. At ganito ang sinasabi sa magandang balita Biblia na salin. Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati niyo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo alipin sapagat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin.
Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ka sa inyo, mag-ibigan na kayo. Mag-ibigan kayo. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagbabasa at pagkarinig ng mga talatang ito na mismo si Jesus ang siyang nagsabi. Kung doon sa tinalakay natin noong nakaraang linggo, si Jesus ang siyang pinakapuno ng ubas at tayo ang mga sanga. At gayon din ang kanyang ama, ang siyang tagapangalaga hardinero. Ngayon naman ay napaka-importante ang sinasabi ni Jesus. Dahil ang turing niya sa kanyang mga disciples at gayon din ang patuloy na magiging turing niya sa lahat ng mananampalataya mismo sa kanya ay bilang kaibigan. At hindi ang turing niya na bilang alipin. Kaya sa kanyang sinasabi sa unang 2 bersikulo ng 9 at 10, na kung saan ay inilarawan niya mismo ni Jesus ang tunay at kawagasan, katotohanan ng pag-ibig ng Diyos Ama sa Kanya mismo. At sa Kanyang very strong and profound declaration that would always be the continuing and concrete foundations of such loving relationship with the source of true love. And from the source down to Jesus Christ and to all of us. Kaya gayon na lamang ang pagkilala ni Jesus sa kanyang kaugnayan sa kanyang ama na nagsugo sa kanya. Excuse me po. At gayon din ang Diyos Ama sa kanya mismo. At yan ang siyang pinakabasihan ng kanyang pag-ibig sa kanyang mga disciples at gayon din sa lahat ng mga maniniwala pa, tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay.
Kaya nga, ang sinasabi ni Jesus, na napaka-importante that the disciples and even us should continue to abide in that love. To Him, for Him, through Him, for His sake. Na manatili sa Kanyang pag-ibig. Yes, mga ka-ride on sa Panginoon, every believer must live in that kind of atmosphere of the love of Jesus Christ. Na kung saan ang pag-ibig na yan na tinutukoy ni Jesus, nakikita at naisa sa katuparan. Unang-una sa pananatili sa Kanyang pag-ibig. Pero kung ating palalimin at palawakin yan ay katumbas din na kung saan na pananatili mismo kay Jesus Christ at gayon din ang Kanyang mga salita. Kaya ngayon ang sinasabi doon sa verses 7 sa nakalipas na tinalagay natin noong nakaraang linggo. Kaya binibigyan ng diin ni Jesus dito ang pagsunod, ang pagtupad. Kung nais natin na tayo ay makapapanatili sa Kanyang pag-ibig at sa Kanya mismo at gayon din sa Kanyang mga salita. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa pag-ibig, sa Kanyang pag-ibig. Nakatulad niya mismo na nananatili ang Kanyang pag-ibig sa Kanyang Ama sa pamagitan ng Kanyang patuloy na pagtupad sa mga utos. Kaya wala hong katuturan ng pag-ibig ng tao kung hindi ho nakapananatili mismo sa pag-ibig kay Jesus. Kay Jesus mismo at gayon din sa Kanyang mga salita. Napaka-importante yan, mga ka-ride on sa Panginoon. Sinasabi ni Jesus sapagkat ang magiging resulta niyan ay upang sa ganon ay tunay nga naman na makahahati tayo sa kagalakan ni Jesus na Kanyang ine-enjoy sa Ama. Hindi lamang na makahahati, kundi magiging malubos pa ang kagalakan. That's the fullness of His love. That's the fullness of joy. Being joyful and being intimate in Jesus Christ as our Lord and Savior, and by continuously abiding in His love.
Kaya importante kay Jesus na mabuhay at makita sa kanyang mga disciples na mananatili at nagpapatuloy na nag-iibigan sa isa't isa ng gaya ng pag-ibig ni Jesus sa kanila. Gayon din na kung saan ay ipinakita ni Jesus sa kanyang mga disciples ng pag-ibig na yan ay pag-ibig na kung saan ay kayang iaalay pati ang buhay na minamahal, pinapahalagahan para sa kanyang kaibigan. At ang pinakakongkretong kapahayagan niya ay mismo ang buhay ni Jesus na inialay niya sa lahat ng tao sa buong sanglibutan na ito. Nung kanya mismo na inialay ang kanyang buhay, sa pamagitan ng kanyang napakahirap na pinasan, hanggang sa bundok ng Kalbaryo nung siya'y naipako sa krus, nabuhos ang kanyang dugo, nalagot ang kanyang hininga. Pero yan ay kapahayagan ng hindi nagmamaliw na kanyang pag-ibig sa buong sanglibutan. Kaya totoo naman ang kanyang sinabi, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life." John 3:16. Kaya gayon na lamang na kung saan ay inuulit-ulit ni Jesus ang patungkol dyan. Nang sinabi niya, "Kayo'y mga kaibigan ko kung tinitupad ninyo ang aking mga utos." Pagtupad ng utos sa diwa't espiritu ng pagmamahal sa Kanya na nananatili sa Kanya't nagpapatuloy sa Kanyang pag-ibig, sa Kanya mismo at gayon din sa Kanyang mga salita. And that we praise and thank the Lord dahil ang pagturing niya sa kanyang mga disciples sa mga mananampalataya ay hindi na ho alipin, kundi mga kaibigan. At ang kanyang rason ay sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip ay inaari ko kayong kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Yes, pag-ibig ni Jesus sa kanyang mga itinuturing na mga kaibigan na kung saan bukas ang kanyang buhay. Transparent siya. Open book siya sa kanyang mga disciples. Maging sa bawat isa atin, wala siyang itinatago. Sinasabi ko sa inyo lahat.
nang narinig ko sa aking Ama. Kaya nga ho, mga karaydoon sa Panginoon, every believer must indeed live in the atmosphere of the love of Jesus Christ as our personal Lord and Savior. At ito ay nakapangyayari kung patuloy din tayo na kung saan ay tinutupad ang kanyang mga kautusan at kung paano si Jesus ibinibilang tayong mga kaibigan niya, ay binibilang din natin na si Jesus ay ating kaibigan. At kung paano na si Jesus kinaya niya na ialay ang kanyang buhay, gayon din tayo, dapat din kaya din natin na ialay ang ating mga buhay para sa iba, para sa ating mga kaibigan, para sa ating mga pamilya, at para sa ating mga magulang, at para sa ating mga kapatid, at sa lahat. Gayun din inaasahan ni Jesus ang kanyang mga disciples at gayon din tayo na sa ating pananatili mismo sa pag-ibig natin kay Jesus mismo at gayon din sa kanyang mga salita, sa pagtupad ng kanyang mga kautusan at gayon din sa pag-aari ng buhay, tayo bilang kanyang mga kaibigan at siya bilang ating kaibigan din. Kaya ang kanyang sinabi diyan sa bandang verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama ay aking ipagkakaloob sa inyo. Ano man hingin ninyo sama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Pero inulit niya muli, itong inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. There must be a unity within the bounds of the relationship of the disciples and even among us. As Christians belonging to the one body of Jesus Christ, na nagkakaisa, nagtutulungan, nagmamalasakitan. Kaya gayon na lamang ang kanyang sinasabi, mag-ibigan kayo. Sapagkat kung mananatiling nag-iibigan sa isa, samantalang nananatili din o umiibig mismo sa kanya, sa kanyang pag-ibig at gayon din sa kanyang mga kautusan, mararanasan ng harmony, mararanasan ng kapayapaan, mararanasan ang pamumunga. Tunay nga naman ang mga disciples at gayon din tayo, mananatili ang Diyos sa pamagitan ng Kristo na siya yaong tumatawag, pumipili, naghihirang at nagsusugo nang sa kayo na hindi tayo mananatili lamang na kung saan na nagsasabi na umiibig sa Kanya,
at tumutupad sa kanyang mga kautusan, kundi merong kaakibat na pagsunod din ng taos-puso upang humayo at mamunga. Upang kung paano nananatili ang pag-ibig sa Kanya, at gayon din sa Kanya mismo at sa Kanyang mga salita at sa pagtupad ng Kanyang mga kautusan, na tayo nag-iibigan sa isa't isa, nakapananatili din. Ang ating mga bunga at ang Kanyang pangako na kung saan maasahan natin na anuman ang ating hingin sa Ama sa pamagitan ng pangalan ni Jesucristo ay Kanyang ipagkakaloob. Go and bring forth fruit. Kayo'y humayo at mamunga. Yan ang mandato ni Jesus. All Christians are being called, all Christians are being chosen, all Christians are being consecrated and sent out of the world. At yun ang sinasabi doon sa verse 19 ng chapter 15 of John, ang sinasabi, if ye were of the world would love his own, but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Kung kayo nga'y sa sanglibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanglibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Yes, my dear friends in the Lord, all Christians are being called, being chosen, being consecrated, and being sent out of the world to share the good news of salvation and even to bear fruit. Importante ho yan, na kailangan na magbunga ang ating pagiging mananampalataya, pagiging mga disciples ni Jesus, na itong mga tinatawag di umano na fruit bearing, na kung saan ay pumapatungkol makaride on sa Panginoon. These are spiritual values. These are spiritual virtues. Katulad na lamang ng bunga ng ito na kung saan ay nabanggit na Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is, subalit ang bunga ng Espiritu, love, pag-ibig, joy, kagalakan, peace, kapayapaan, long-suffering, katyagaan, gentleness, kabaitan, goodness, kabutihan, faith, katapatan, meekness, kahinahunan, temperance, pagpipigil sa sarili. Against such there is no law. Mga kapatid sa Panginoon, importante yan na mga bunga ng Espiritu na ating pong isaalang-alang. Every time we evaluate our situation as a Christian, tinatanong natin, meron ba talaga ako pag-ibig, joy, peace,
long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Gayon din ang fruit-bearing na yan na hindi lamang pumapatungkol sa mga bunga ng Espiritu na itinuturing natin na spiritual virtues, values, kundi pumapatungkol din sa napakahalaga na conversion of others to Christ Jesus. Kaya nga tayo'y pinahahayo, di ba? Kaya nga tayo'y pinahahayo at pinamumunga. Sabihin natin sa katabi natin dyan 1 meter away. Kaya nga tayo, pinahahayo at pinamumunga. Dito ngayon tayo magsisilbing instrumento ng Diyos, so that more souls to bring unto the presence of the Lord Jesus Christ, for them to experience the love of Jesus Christ, and for them to be friends of Jesus Christ, and for them to entrust everything unto the Lord, their lives, and so on and so forth, and for them also to be in solidarity with the fullness of joy as being promised by Jesus Christ, and His promise that if we come unto Him in prayer, ipagkakaloob ng Panginoon ang ating mga kailangan. At gayon din ang mga kaluluwang ito na kung saan nilalapit natin sa Panginoon ay maging bahagi ng Kanyang katawan. Karagdagan sa mga baging kaibigan ni Jesus at kaibigan natin, kasama natin sa hanay ng mga mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga doon sa John chapter 4 verse 36, and he that reapeth receiveth wages, and gathered fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Ang gumagapas at tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkakasamang nagagalak ang naghahasik at ang nag-aani. Di ba mga ka-ride-on sa Panginoon? Alam ninyo yung tinalakay natin nung linggo at tinalakay natin ngayon. Nakikita ko dito na ang Diyos Ama at mismo si Jesus Christ hindi lamang nagsisilbing Diyos Ama at Panginoon at tagapagligtas nitong si Jesus, kundi nagsisilbi din siyang magulang bilang Ama natin, at nagsisilbi rin na kung saan bilang Ina natin. Dahil gayon na lamang ang kanyang malasakit. My dear friends and cried on in the Lord Jesus Christ, we indeed celebrate Mother's Day today, Mother's Sunday, recognizing, appreciating, and thanking all mothers, and lifting them all unto the Lord that Jesus Christ. Kaya nga sa mga ina ng tahanan, sa bagay meron din time na celebration ng mga ama ng tahanan,
Ay sana sa ating mga magulang makita natin ang presence ng Ama at ni Jesus. Sa diwa ng pag-ibig at malasakit ng ating Panginoon. Sa kanilang mga paggampan ng mga duties and responsibilities, sa kanilang mga vision and mission, para sa pamilya, for a better family, for a productive family, for a successful family, lalo na sa mga anak. Nung nakaraang Friday, advance na messages doon ng Mother's Day, 11:33 a.m., when Sister Eunice Asis Poblete forwarded to me via my messenger from California, USA, na kung saan ay nais kong i-share itong maganda yung kanyang content. Ito po ay 11. Pero pangunahin yung ating tinalakay. Ang sinasabi dito, and I quote, and to be unquoted at the last portion, to the woman of God. Pakinggan ninyo ng mga ina ng tahanan, mga kababaihan. To the woman of God, never ever give up. Never ever quit. Happy Mother's Day in advance. God bless. Number 1 na sinabi, be an Esther. Mga biblical characters. Bold and courageous enough to stand for the truth. To voice your opinion and fight for the good of others even when it means to sacrifice yourself. If God has put you in a position, it is for a purpose. Never be afraid to heed that inner voice. Secondly, be a root. Loyal in all your relationships. Walk the extra mile and don't quit when things get tough. Someday you'll see why it was all worth the effort. Number 3, be a Lydia. Let your homes be open. Let your hands be generous. Let your hearts be big enough to help anyone in need. Joy is greatest when shared. Number 4, be a Hannah. Never cease to pray. It will never be in vain. Number 5, be a Mary. Humble and submissive. You don't have to be great for God to use you. You just need to obey. Number 6, be a Dorcas. Use your talents, however small it may seem, to bring a smile on someone's face. You'll never know how much it can mean to someone. Number 7, be an Abigail. Remember how each decision can turn your life around for good or bad. Be wise. Number 8, be an Elizabeth. Never doubt what God can do. He is the God of many miracles. Number 9, be a Mary Magdalene. Never let your mistakes and judgment of other people stop you from experiencing the joy of your Jehovah. Number 10, be a Rebecca. Never forget that the true beauty lies within.
Draw all your loved ones closer to God through your Christ-like character. Number 11, lastly, be a Sarah. Age doesn't matter. Trust and believe that all things are possible with God according to His time. Share to your women friends to encourage them to stay strong. Unquote. Purihin ang Panginoon. Marami pang mga biblical characters na mga kababaihan. At gayon din na marami pa na kung saan ay mga kababaihan sa lipunan maging sa church. At gayon din sa secular world, sa academe at sa anumang mga bahagi. Na kung saan ang kanilang contributions sa buhay ay gayon na lamang. Lalo na ang bawat ina na nagluwal ng anak. Di natin matatawaran ang kanilang hirap na pinagdaanan, ng kanilang malasakit at pagmamahal sa pamilya. Gayon din sa Diyos at gayon din sa bayan. Kaya nitong panahon ng Mother's Sunday, ipahayag natin ang ating mairugin na pagmamahal sa ating mga ina ng tahanan. Hallelujah. At gayon din sa mga iba na nagsilbing mga naging magulang din natin. At tayo na nagsilbi din maging magulang ng mga iba. Kahit hindi tayo kanilang kasama mismo na kapamilya biologically. Diba? Palapakan naman natin ang mga ina ng tahanan. Hallelujah! At praise the Lord. Tuwing Mother's Day, sinasalabay ito mula nung na-compose ko ang awit na ito ay inaawit ko bilang pagpupugay sa mga ina ng tahanan. Na gayon na lamang ang pagpapasalamat, pagkilala sabagat kami ng mga kalalakihan, mga tatay, hindi naman namin naranasan na mga anak. Kakaiba yung papel na ginagampanan ng isang ina. Ang pamagat ng aking composition ay minamahal naming ina at ama kasama na si ama. Na ito ay ating pong kinompose sa gabay ng Panginoon noong June 3, 2018 dito sa Molino 3, Bacoor City, Cavite. At habang inaawit ko ito ay likumin natin ang ating mga offerings para sa iglesia at ating pong kinabibilangan. Yes, likumin natin ang ating mga kaloob para sa gawain ng ating Panginoon. Minsan lang sa buhay ng tao na ipanganak ng kanyang ina,
sa mundong ito. Yan ay labis na pinapahalagan, na di dapat kalimutan nino man. Minamahal naming ina at ama, kailanman at magpakailan paman, habang kami ay nabubuhay. Hindi namin kayo malilimutan. Bawat pamilya at pamayanan nagpupugay sa lahat ng mga ina at ama, sa walang kupas nilang pagmamahal, pag-aruga't malasakit sa mga anak. Minamahal naming ina at ama, kailanman at magpakailan paman, habang kami ay nabubuhay. Hindi namin kayo malilimutan. Hindi namin kayo malilimutan. Yes, maraming salamat po mga ina ng tahanan. Sama din na rin natin ang mga ama ng tahanan. Mabuhay po kayo at patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoon. At kung inyong naliko, mga inyong mga kaloob, may taas po natin at ating pong italagas sa Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, narito po ang nakayanan ng bawat isa. Aming pong inihahandog sa inyo, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, magamit sa lalo pang ikalalawak ng iyong ministeryo at misyon bilang iglesia, O Diyos. Marami pa na maabot na mga kaluluwa at madala sa inyong panan. Patuloy po na pagpalain na lahat po ng mga churches, mga lingkod mo, lahat ng mga kaanib, Panginoon, at gayon din ng mga leader like ho, Panginoong Diyos, mga officers. Patuloy na managana ang bawat iglesia, Panginoon, anuman denominasyon. Patuloy din, Panginoon, na pagpalain mo ang kabuhayan ng bawat isa, nang matugunan ng pang-araw-araw na pangailangan. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa ating Panginoon. Ngayon ay tayo po ay dumako sa ating pangwakas na awit ng pagtatalaga.
At gayon din ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Awitin po natin ang Happy the Home When God is There. Yes, happy the home when God is there. Na ito po ay isinulat ni Henry Ware Jr. noong 1846 at nilapatan naman ang musika ni John B. Dykes noong 1866. At awitin po natin ito ng taos puso mga ka-ride-on sa Panginoon. Meron ba tayo na dapat na pagpasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito? Nais ba natin magtalaga ng ating mga buhay? Meron ba tayong mga problema? Meron ba tayong mga karamdaman? Pinagdadaanan sa buhay na ito. At tayo po'y naniniwala na ang Diyos ay merong magagawa. Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Kausapin natin si Lord. Ilagak natin sa Kanya lahat na merong kalakip na pagpapasalamat at pagtatalaga ng ating mga buhay. Yes, awitin natin itong Happy the Home When God is There. Yes, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Happy the home when God is there, and love fills every breast. When wonder is and wonder prayer, and wonder heavenly rest. Happy the home where Jesus' name is sweet to every ear, where children early speak His fame, and parents hold Him dear. Happy the home where prayer is heard, and praise is wont to rise, where parents love the sacred word, and all its wisdom prize. Lord, let us in our homes agree this blessed peace to gain. Unites our hearts in love to Thee, and love to all will reign. Tayo po ay dumako sa ating panalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensahe ng buhay na inyo pong ibinahagi po sa amin. Napakahalagang hamon, O Lord. Napakahalaga, O Diyos, na kung saan ay dapat namin panghawakan sa araw-araw at maging sa tuwid-tuwid. Pero tulungan mo kami, Panginoon, upang ang lahat ng mga ito ay aming maisabuhay sa araw-araw at sa tuwid-tuwid. At lahat ng iyong pinagagawa sa amin, Panginoon, ay aming makayanan na gawin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga kapatid na kung saan celebration ng kanilang birthday sa araw na ito. Ang kapatid na Marife Buntag Bungkarien ng Aurora, Zamboanga del Sur, Mindanao.
Gayon ni kapatid na Rolando C. Gamboa ng Santa Isabela, Olive A. Jamizola ng Bayumbong Nueves, Vizcaya. Ang kapatid na Shiara May, tangon ng Karag ng Kawayan City, Isabela, at gayon din ng Reverend Nestor S.G. Herente ng Los Angeles, California. Kapatid na Mary Endonga diyan sa bandang Nairobi, Kenya. Ang kapatid na Miriam Bento Guanson ng San Rafael, Bulacan. Marco Antonio Reyes Casilan, yes, Pastor Marco Antonio Reyes Casilan ng Olongapo City, Zambales. At sa lahat pa, Panginoon, na celebration ng kanilang birthday at maging ang kanilang mga wedding anniversary sa araw na ito, Panginoon, saan man sila naroon, Lord Jesus, abutin mo sila. At inyo pong kasamahin sa kanilang pagdiriwang, Panginoon. Dulutan sila ng kagalakan. Malubos, Panginoon, ang kagalakan ng pinagkakaloob niyo sa kanila, Panginoong Diyos. Lahat po, Panginoon, na birthday sa araw na ito at maging mga sanggol, Panginoong Diyos, na ipinanganak. At sa lahat po ng mga wedding anniversary, Panginoon. Marami pang dumating sa kanila ng mga years for them to celebrate, O Lord Jesus Christ, your goodness, your blessing, Panginoon. Yes, hindi sila makalimot na magpasalamat, magtalaga ng kanilang mga buhay, pamilya, ministeryo na ginagampanan ng mga lingkod mo at gayon sa mga laiko, Panginoong Diyos. Sa kanilang mga hanap buhay, duties and responsibilities. Yes, malubos, Panginoon, ang katagumpayan na binimithi nila. Ingatan sila, Panginoon, sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na, Panginoong Diyos. Dulutan sila, Panginoon, ng maayos na kalusugan at pangangatawan. Ano man ang mga aspiration nila, Panginoon, sa future, may it come into reality, O God. Yes, Lord Jesus Christ. Gayon din sa lahat po ng mga ina ng tahanan, Panginoon. Salamat po sa bawat buhay nila. Salamat po, Panginoon, sa bawat pamilya na kanilang kinabibilangan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa kanilang mga ginagawang paglilingkod, pagsisilbi sa bayan, sa iglesia at maging sa pamilyang kinabibilangan. At sa lahat ng kanilang kaabalahan, trabaho, Panginoon, sa araw-araw. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang patuloy na mag-iingat, magpapala sa kanila, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gawad niyo, Panginoong Diyos, ang patuloy na blessing sa kanilang mga buhay. Patuloy po ninyo na ingatan sila, gawaran, Panginoon, na maayos na kalusugan at pangatawan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, Panginoon. At lahat po ng kanilang mga pangailangan ay natutugunan, Panginoong Diyos. Yes, Lord, salamat po sa lahat po ng mga ina ng tahanan. Gayon din, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa inyong pag-iingat, pagliligtas sa amin sa mga nalipas na mga araw, buong linggo, Panginoon. Sinubaybayan mo kami. Iningatan, pinagtagumpay, pinagpala, pinotektahan mo, Panginoong Diyos, at narito kami muli, Panginoon, nakaharap sa inyo, naligtas buhay, na naglilingkod, nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga answered prayers na mga kahilingan ng lahat. Salamat din, Panginoon, sa mga kagalingan ng mga tinamaan ng COVID-19, Panginoon, pero sila ay nakarecover, O Diyos. Salamat po ng marami. Salamat po sa inyong mga kinasangkapan ng mga paggamutan, mga quarantine facilities at gayon din ng mga medical frontliners, mga pagkain, mga medicinas facilities at gayon din ng mga iba pang mga frontliners, Panginoon, at gayon din ang mga pinagsama-samang mga panalangin, Panginoon, sa inyo. Thank you very much, at patuloy po, Panginoon, na sila makararanas na po
ng tuloy-tuloy na kagalingan, mais na kalusugan, Panginoon, na pag-iingat mo rin na suma kanila, pagpalain mo sila, Panginoon. Matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga nangalulungkot sa panahon na ito, sapagat sila po inawalan ng mahal sa buhay, aliwin mo sila, Panginoon. Pagkalooban mo sila ng kalakasan, ng biyaya at gayon din ng pag-asa, Panginoon, at gayon din sa iyong mga kamay. Ay aming pinagkakadiwala, Panginoon, ang bawat katawan, espiritu at kaluluwa na yumaw na. At nasa piling mo na, Panginoon, sa iyong patuloy na paghahari at gayon din ang iyong pangalaga sa kanila, Panginoon, dyan sa iyong inihandang kaharian, Panginoon. Panginoon Diyos, pinapanalangin po namin lahat po, O Diyos, na kung saan ay total cases ng COVID-19 at variant, di lamang sa Pilipinas kundi sa lahat po ng bansa, Panginoong Diyos, mga nasa pagamutan, mga nasa quarantine facilities, iba nasa kanilang mga tahanan. Yes, Lord, we pray for them complete healing and recovery, good health and wellness, Panginoon. Matugunan din ang kanilang mga pangailang pinansya at espiritual, O Diyos. Gayun din, Panginoon, ang mga ipinapanalangin po namin na araw-araw, Panginoong Diyos, na nasa banig ng karamdaman, Panginoon, katulad po ng kapatid na, Dr. Karina Ruman ng Los Angeles, California, at ganyan kapatid na Arsenio Art Milian ng Kalasyaw, Pangasinan, na nasa pagamutan, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, ang kapatid na Angelito Jonah Apan, na nagpapagamot sa Tarlac dahil meron siyang bukol sa buto sa kanyang likod, Panginoon. At gayon ng kapatid na Aliyah Bial Kasiguran Samson ng Quezon City, sa kanyang kalusugan at gayon din sa kanyang pinagdadaanan ng radiation therapies. Gayon din ang mag-asawang Reverend Eliseo and Terry Dato ng Bataan, Panginoon, para sa kanilang kalusugan. Gayon din ang kapatid na Mon at Arvin Celestra ng Cavite, na kung saan ay nagpositibin sa COVID-19, naka-quarantine. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Darwin Tangonan ng Mekawayan, Bulacan, na nagka-COVID din. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Gwen Montevergena Javier, na mayroong pinagdadaanan ng depression, stress, insecurities. At gayon din ang kanyang mahal na ina na si Gemma, na mayroong pong diabetes. Ronnie Day, Panginoon, na kung saan ay nasa pagamutan din dahil po sa COVID-19. Mirna Sanchez Rapanandakay ng Sydney, Australia, sa kanyang patuloy na therapy sa speech at maging kanyang kalusugan. At gayon ng kapatid na Ervin Butak ng Kawayan City, Isabela, sa kanyang pinagdadaanan na diabetes. Gayon din ang kapatid na Leo G. Sapanta, na nagka-COVID din at naka-quarantine dyan sa bandang Puerto Princesa, Palawan. Aming Ama at aming Diyos, lahat po sila ay aming pong tinagtatawilin sa inyo, Panginoon, para sila po, Panginoong Diyos, ay madulutan ng lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoong Diyos. Kailangan nila good health and wellness, Panginoon. Matugunan din ang kanilang mga financial need at spiritual na pangailangan, Panginoon, sa mga panahon na ito. Gayon din, Panginoon, ang buong pamilya ng mga Chopes clan, Panginoong Diyos, sa kanilang kalagayang kalusugan, Panginoon, because of the COVID-19. Gayon din ang kapatid na Rogeline Liaban, na dumaranas ng breast cancer dyan sa Batang Sinay, Ilocos Sur. Nika Cruz Bagtas ng Pilar, Bataan, na mayroon din pinagdadaanan na kanser. At gayon na kanyang pamangkin na si Boyong Christopher, na nagpositibo din, Panginoon, sa COVID-19. Gayon ang kapatid na Leti Lacandaso ng Marilao, Bulacan. At gayon din, Panginoong Diyos, sa kapatid na Iyas Juni Espiritu Domingo ng Qatar, sa kanyang pinagdadaanan ulcerative colitis. Myra Cruz, na nasa ICU dahil po sa COVID-19. At gayon din ang buong pamilya na nagpositibo, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, sa kapatid na Baby Grisel Maria Pasay, na meron pong kidney cancer dyan sa Batang Mindanao. Telma Biriral, na nagdadialysis. Carlito Bagis, na meron problema sa kanyang pag-ihi. Sila, Panginoon, dyan sa Mindanao, Panginoon. Gayon din ang kapatid na Ruel Yulus ng Yumol ng BEPS, Maribelas, Bataan, sa kanyang kalagayan na nagdadialysis, Panginoon. Ang kapatid na Merla Simbrano ng Imus City, Cavite, sa kanyang pinagdadaanan po na colon cancer stage 3. Ang kapatid na Hope Kabutayt ng kanyang baby na sa kanyang sinapupunan diyan sa bandang Cabanatuan City, Nueva Ecija, para po sa tagumpay ng kanyang kapanganakan at gayon din para po malubos ang kanilang kalusugan, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang
para sa kalusugan ng mga anak, apo at manugang ng atin ang kapatid na Regional Bishop Joey Lapitan dyan sa bandang India. At gayon din ang kabuuan ng India, Panginoon, sa kanilang pinagdadaanan dyan. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Grace Kabisodo na nagka-COVID positive at gayon din ang kanyang buong pamilya naka-quarantine. At siya po ay CBS Registrar, Panginoon, dyan sa bandang Bacoor City, Cavite. At gayon din, Panginoon, ng kapatid na Florida Estrada Richardson Basidica, Panginoon, dyan sa bandang Isabela. At gayon din, Panginoon, kapatid na Rona na anak ng Betty Jerusalem Berzosa ng Ilagan City, Isabela, sa kanyang kalusugan at work. At gayon din ang kanyang apo na si AJ sa kanyang kalusugan at schooling. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Boy Altra na taga Kabangan Sambales na nagpositibo din, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Esther Maria Delestrinos ng Maria Aurora para po sa kanyang recovery sapagat siya po ay bumagsak at nagka-fracture sa kanyang hip bone. Gayon din, Panginoon, ang mga nakaka-quarantine, Panginoon, na mga kaanib, Panginoon, dyan sa Maria Aurora District, Panginoong Diyos. Nangangailangan po doon sila, Panginoon, ng iyong kagalingan at pagpapalakas, Panginoon, recovery. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Rebelina Makatugal, O Diyos, ng Balanga City, Bataan. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manila UMC, San Luis, Pampanga, sa kanyang pinagdadaanan sa kanyang left eye diabetic retinopathy. At gayon din meron siyang bone problem. Emiliano Ruel Malyarin na meron pong cancer of the lungs at nag-chemotherapy. At gayon din ang kapatid na Eva Estrella Reyes na meron problema sa kanyang kidney pa at gayon din sa kanyang albumina. Sila pong dalawa muna dyan sa Tinaupian, Bataan. Glyce sa Matunan Albanes na meron pong pinagdadaanan na breast cancer sa Heles City, Pampanga. At gayon din, Panginoon, ang buong pamilya ng Your Lucas Mariano, Panginoon, dyan sa bandang Spain, Madrid, Spain, at gayon din sa Panikitarlac, Panginoon, at sa lahat pa na merong karamdaman, Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Dalangin po namin para po sa kanilang total healing and recovery, good health and wellness, at gayon din matugunan ang kanilang mga financial na pangailangan, at gayon din mapanatag ang kanilang pananampalataya, mapalago din ang kanilang espiritual na paglago, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Syra Marie Balinggi ng San Mateo Isabela sa kanilang patuloy na prayer request upang dumating na ang kanyang visa upang siya makapunta na sa Maldives para po sa kanyang trabaho. Pagpalayan mo siya ang kanyang kahandaan. Gayon din, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, at gayon din ang work ng kanyang dadatnan, Panginoon. Gayon din ang kapatid na Nis Beaton sa kanyang preparation para sa kanyang pagbabalik dyan sa kingdom. Tulungan mo pagpalayan kaya buong pamilya. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Gina Angel Tolentino ng Paco, Manila City sa kanyang pagbabalik sa Dubai. Pagpalayan mo siya ang kanyang buong pamilya at gayon din sa lahat po ng kanyang pangailangan. Gayon din, Panginoong Diyos, ang Iglesia Methodist sa Pilipinas Palawan Christ Music Ministry na malapit na ang kanilang virtual dance and music fundraising concert na ito po ay mangyayari sa May 14. Alas 7 ng gabi hanggang alas 6, Panginoon, na ito po ay maging matagumpay at matugon ang kanilang mga pangailangan, at lalo na, Panginoon, sa kanilang mga project, Panginoon, na kanilang isa sa katuparan ay mangyari, Panginoong Diyos. Aming Ama, patuloy po na pagpalain mo ang Luzon, ang Visayas at Mindanao, lahat po ng mamamayan, at gayon din mula sa national level ng Pilipinas, sa bawat rehiyon, sa mga probinsya, gayon din sa lahat po ng mga cities, municipalities, barangay, sitio, purok, at gayon din ang bawat pamilya, bawat mamamayan, different sectors, at gayon din sa mga agencies, commission boards, at gayon din mga kagawaran sa ilalim po ng gobyerno, at sa lahat po ng mga kabinete ng aming presidente, sa mga kawani, at gayon din, Panginoong Diyos, mga secretaries, at sa mga iba't ibang mga proyekto, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa lahat po ng bubuo ng legislative branch ng government, Panginoon. Yes, ng Senado, at gayon din ng House of Representatives, gayon din, Panginoong Diyos, ang branch ng judiciary, sa lahat po ng mga justices. Yes, mga judges, mga fiscals, at gayon din ng mga lawyers, at lahat po ng mga pinagkakabalahan, Panginoon, pagpalain mo lahat. Gayon din, Panginoon, lahat po ng mga nasa ilalim ng private, sa lahat po ng mga establishmento, sa mga employers, yes, sa mga empleyado, Panginoon, at gayon din
sa lahat po ng mga pinagkakitaan, establishmento, pasama na rin ang lahat po ng mga paaralan, mga educators, pamunuan, mga estudyante at mga magulang at gayon din ng mga churches, church-related institution at po ng mga church workers, mga membro at mga leader ligo at officers. Panginoon, pagpalain niyo lahat, maging lahat po ng klase ng frontliners, mga overseas Filipino workers. Panginoon, pagpalain niyo ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga work. Gayon ni Panginoon, pagpalain niyo lahat po ng mga bansa, Panginoon. Yes, ano man ang mga problema, pangailangan, pagpalain niyo, Panginoon, gayon din ang mga pamunuan ng bawat bansa. Maging matagumpay, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga medical procedures na ginaganap, Panginoon, ng bawat bansa upang sa ganon, sa madaling panahon ay magplaten na ang curve nitong pandemyang ito, Panginoong Diyos. At gayon na kung saan ay mawabakasan na ng tuluyan ito, Panginoon. Yes. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nagaganap ng mga vaccination sa bawat bansa, Panginoon, sa mga tao na tinuturukan at gayon sa mga nagtuturok, Panginoon, na maging matagumpay at maging maayos at maging makatulong, Panginoon, sa kalusugan ng bawat isa, Panginoon, na matuturukan. Yes, pagpalain mo ang mga anumang brand ng vaccine na ito nang makatutulong, Panginoong Diyos, at maging daluyan, Panginoon, upang mapalakas ang immune system ng bawat isa at gayon din na kung saan mayroong panglaban sa virus. Yes, pagpalain mo ang ekonomiya ng bawat bansa. Yes, bawat mamamayan, bawat tao, bawat pamilya ay meron pong mga marangal at pangmatagalan na trabaho o aming Ama at aming Diyos. Yes, sa pangalan mo sa Kristo, ito pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at gayon din ang prayer request ng ilang mga kapatid natin. Mula kay kapatid na Nelly at Tangonan Baldoviso ng Riyadh, Saudi Arabia. Ang kanyang prayer request, our daily good health po, Bishop. Thank you so much. In the mighty name of the living God in Jesus Christ, we entrust Sister Nelly Tangonan Baldoviso dyan sa bandang Riyadh, Saudi Arabia, sa inyong pag-iingat, pagliligtas sa araw-araw. Dulutan sila, Panginoon Diyos, ng good health and wellness at ang kanilang mga protection sa araw-araw, Panginoon. Yes, lahat po sila, Panginoon, mga Pilipinos dyan sa bandang Saudi Arabia at gayon din sa lahat pa ng bansa, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ng prayer request ng kapatid na yes, Mary Joy at Tambanillo as of 4:58 p.m. yesterday dyan sa bandang Tagbilaran City, Bohol, Visayas. Good afternoon po, Bishop. Pwede po bang isama sa mga prayer requests yung pinsan ko, asawa at mga anak niya po nag-positive po? Yung asawa at mga anak po, yes, thanks. Ang pangalan niya, Lionel, Lloyd, Jan, Leo, Kyle, o ako, Lorna, o Yanim. Sila ay mula dyan sa Batang Puruka, Gabi 3. Yes, Don Logan, Pagadyan City, Zamboanga del Sur, Mindanao. Positive asawa at panganay na anak. Yes, pinsan babae at yung bunso, inaantay pa po yung result ng swab test po. Yes, para naman sa kapatid na Mary Joy, mag 1 month na po na walang work dahil sa taas po ng case ng COVID. Buti naman po, pangalawa na lang po kami dito sa Visayas. Yan po dyan sa bandang Tagbilaran City, Bohol, Visayas. Yes, Lord Jesus Christ, nilalapit po namin ang prayer request nito ng kapatid na Mary Joy Tambanillo ng Tagbilaran City, Bohol, Visayas. Para po sa buong pamilya ng Uyanib family dyan sa bandang Logan, Pagadyan City, Zamboanga del Sur, Mindanao, Panginoong Diyos, na kung saan nagpositibo, Panginoong Diyos, ang asawa at gayon din ang anak at gayon din ang kapatid na Lorna ay na kung saan ay iniintay nila at gayon ng kanyang bunso sa magiging resulta ng kanilang swab test. Nanaw, Panginoon, ay maging negatibo ang resulta, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, ang mga kapatid na ito na kung saan sila po ay nagpositibo. Yes, we claim and we declare healing upon healing, good health and wellness. Yes, gayon din, Panginoon, financial provision, Panginoon. Spiritual provision para po sa kanila, Panginoong Diyos, in the mighty name of the living God. Yan po ay matugunan at gayon din, Panginoon Diyos, na kung saan ay humupa na at magplate na ng curve ng COVID-19 dyan sa bandang Bohol, Panginoong Diyos, upang sa ganon na makapag-normal sila at gayon din kabuo ng Visayas.
Hindi lamang sa ganoon, kundi lahat po, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Everybody will say amen at amen sa Panginoon. Gayun din po ang prayer request mula sa ating kapatid na lay minister Leonora Dato ng Dubai. Yes, Bishop, pag-pray niyo po ulit kami sa aming international online Bible study. Naway magkaroon po ng kapayapaan. Yes. Meron ba nangyayaring digmaan? Yes. Yes, habang mag-lead po ulit ang Indiano, yes, mula sa India, kapatid na Yagas Sharma, yes, maalala ko tuloy yung shawarma. Yes, kasi tuwing mag-lead po siya, ay nanginginig ang kaaway, ginugulo kami. Yes, bakit kaya? Kasi po simula ng maging Kristiyano siya, nag-research po siya lagi tungkol sa buhay ni Jesus. Pati po yung time na nananahimik si Jesus sa Bible, ni-research po niya. Kanyang dami na po niyang alam. Pati manalangin mahusay na po siya, kaso po ang mga member naming matatagal ng Kristiyano hindi believe sa kanya. Ayaw siyang pagsalitain kasi yung taga North Carolina Sunday School teacher siya sa church. Kanya sobrang idealistic po. Kanya si Atchi laging tagapamagitan. Hello Atchi, yes. Siyensya na po kayo. Kami po ayaw kong matigil ang Bible study namin. Lagi po kasi sinasabi ng isang taga-Cebu na tigil na daw. Sabi ko po, yung ayaw ng dumalo ay okay lang. Yes. Tunay nga naman na sa bawat gawain ukol sa Panginoon ay meron pong istorbo. Yes. Umalis ka dyan, istorbo. Yes, Diablo, Satanas, umalis ka dyan. Yes, huwag mong panghimasukan ng mga gawain na uukol sa Panginoong Jesus. Almighty Living God, salamat po sa nag-i-exist na International Bible Study online ng mga kapatid Panginoon, na kung saan ay kasama kapatid na Lay Minister Leonora Dato, kapatid na Achi, at ganyan kapatid na Indiano na si Yagas Sharma, na kung saan ay nabunagin, natutong manalangin at gayon din natutusan na magsaliksik ng salita ng Panginoon at gayon din natuto na manguna sa Bible study, Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, pangunahan mo lagi itong International Bible Study online. At ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang laging maghari, pumatnubay at manguna sa bawat isa sa kanila at gayon din sa bawat kakasangkapanin, ay mapagpala at inyo pong kasihan ng inyong Santong Espiritu, Panginoon, at lahat po ng lalabas sa kanyang labi, Panginoong Diyos, ay pawang mga katotohanan ng gagaling sa inyo, inspired by your Holy Spirit. Yes, Lord Jesus Christ, pagpalain mo lahat po ng mga dumadalo nito sa napakahalagang gawain, Panginoon, na sila po mapagpala, na sila po, Panginoon, ay mabless, na sila po, Panginoon Diyos, ay patuloy na pinaghaharian ng banal na Espiritu, na kung saan ay mamayani sa kanilang mga puso ang pag-ibig, ang mga bunga ng banal na Espiritu, at gayon din ang kahalagahan ng pagiging mababa ang loob. At gayon din ang pagkakaroon ng pagiging teachable, na hindi ho nagmamarunong, na hindi ho nagkokompetisyon ng isa't isa, na hindi ho nagpapagalingan, kundi nag-aaral sa bawat isa sa harapan ng Panginoon na matiwasay na inspired by the Holy Spirit and willing to learn, willing to listen, and willing to share, and willing to be under
the reign and the kingdom of God in Jesus Christ. Kaya nga po, Panginoon, we entrust this International Bible Study online for this to be inspired and to be empowered by your Holy Spirit, and touch all of them, and let your living Spirit continue dwelling to each one of them, and bless every topic na kanilang dinidiscuss. At gayon din, napagpalain mo lagi, Panginoon, na maging maayos po ang internet at signal. The mighty name of the living God in Jesus Christ, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Yes, Lord Jesus Christ, patuloy pagpalain po ang bawat isa na nagibahagi sa Raidon Ministry. Pagpalain mo sila, ang kanilang mga buhay, pamilya, hanap buhay, ministeryo, at lahat ng kanilang kinaharap, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang buong maghapon na ito. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang haharapin namin na panibagong mga araw mula Lunes hanggang Sabado, na maging matagumpay, na maging makabuluhan sa bawat isa. At gayon din na kami ay nagkakaroon ng katuturan at kabuluhan sa lipunang ginagalawan namin, na meron kaming naambag, Panginoong Diyos, para po sa ikabubuti ng lahat. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin, at lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto Him be glory in the church of Jesus Christ, by Jesus Christ throughout all ages, world without end. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Everybody will say, Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa Panginoon. At ngayon ay ating pong awitan ngayon ng mga birthday celebrants. Hallelujah, praise the Lord. At kagabi ay naging matagumpay naman na kung saan ay nakapag-record tayo ng isang pagbati sa isang nag-request na kung saan ay mag-celebrate ng birthday, at sila gagawa ng kanilang pinagsama-sama ng mga pagbati. At yan po ay isang sorpresa, kayo po ay secret. Hindi ko po sasabihin. Yes, hallelujah. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Inihiling na ipagpalain ang mga araw mo pang darating, ingatan ka sa araw natin, laging payapa ang buhay mong angking, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat, happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng birthday celebrant sa araw na ito. At gayon din po na may pinanganak sa araw na ito, gayon din ang mga wedding anniversary celebration. Palakpakan po natin sila at i-cheer natin ang kanilang buong pamilya ng kinabibilangan.
Puri natin Panginoon at tunay nga naman ay araw-araw ay meron tayong binabati at karamihan dyan hindi po natin kilala. Pero mga friends natin sa Facebook at nawa gamitin ng Diyos ang gawain na ito at na kung saan ay makapag-minister sa kanila Brinyo ay maaga-maaga binabati natin sila sa kanilang mga timeline pagkatapos ay pinapanalangin natin binabati sa panahon po ng live. At gayon din pagkatapos naman dito ay atin na naman silang itago upang sa ganun makarating sa kanila dito nga live natin po rin ang Panginoon. Yes, ang Ride On Ministry patuloy po nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa ating pong araw-araw na ginagawa. Yes, palalunis hanggang Sabado alas 9 ng umaga, samantalang araw po ng linggo alas 10 ng umaga po rin ang Panginoon ng Ride On Ministry patuloy po na sinasabi sa atin. God bless and protect us all always. Yes, to the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Yes, be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Salamat po sa inyong presence. Salamat po sa inyong pakikipanalangin, sa inyong pakikinig, at salamat po sa inyong pananambang sa ating Panginoong Diyos. Salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong mga pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page. Yes, follow niyong page na ito nang sa gayon ay kapag meron po tayong mga live na gagawin po ay kayo po ay mano-notify. Ngayon din salamat po sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Yes, tunghayan natin ang mga comments na pinarating ng ating mga kapatid. Yes, how are you my dear Minister Leonor Dato dyan sa bandang Dubai, Shuttle Bidyan at God bless Dato family. At salot pa ng mga Pilipinas dyan at gayon lang yung ministry po rin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay maligayang pagsamba sa ating lahat. Puri ang Panginoon. Gayon din ang kanyang added comment. Happy Mother's Day po, Ate Jean and Lola Biyaya at sa lahat po ng nanay. Yes, salamat daw po rin Panginoon. Palapakan po natin ang mga mothers. Hallelujah. Gayon din ko na sa kapatid na how are my dear Nitch Beaton dyan sa bandang Manila City. Yes, kailan ang pagbabalik mo dyan sa Kingdom of Bahrain po rin Panginoon Shuttle Bidyan at God bless Beaton family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Watching now, thank you very much. At gayon mo lang sa kapatid na Abet Giordo Casamariano dyan sa bandang Madrid, Spain. Shout out dyan, yes. At gayon din sa inyong probinsya dyan sa bandang Panikitarlac. Palapakan po natin at God bless Mariano family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay happy Sunday morning po, Bishop, at sa lahat ng mga ka-Ride On Ministry. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. God bless us all with one emoji of prayer and heart. Maraming salamat at gayon din God bless all mothers. Palapakan po natin lahat po ng mga ina ng tahanan. Gayon naman sa kapatid na how are you my dear Leonie Bautista Artikulo. Nice to meet you again this live streaming mula dyan sa bandang yes, City of Bulacan, Metro Manila. Sila po ikanib po ng Depario United Methodist Church, City of Bulacan, Metro Manila. Shuttle Bidyan at God bless Bautista Artikulo family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, blessed Sunday po, Bishop Litangonan. God bless po, stay safe. Thank you very much at likewise po sa inyo lahat dyan. Happy Mother's Day. Ganyan mo lang sa ating added comment mula din sa kanya. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Mami, inang, mama, God bless po. Yes, palapakan po natin lahat po ng mga ina ng tahanan. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Yes, hallelujah. At we love you all, mga mothers. Puri ng Panginoon. Pwede Lord continue to bless you. At gawin sa ating kapatid na yes, kumparing Pat Alsaga ng Malabon City, Metro Manila, Shuttle Bidyan at God bless Alsaga family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, Happy Mother's Day po. Ate Jean at Kabiyaya, God bless and be safe always. Thank you very much. At gayon din kay Kumaring Lenlen at sa inyong lahat dyan. Yes, palapakan po natin lahat po ng mga mothers. Hallelujah. Ito mula sa ating kapatid na yes, Alior Bautista Artikulo added comment. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Ito mula sa ating kapatid na Teresa Herman mula dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province. Shuttle Bidyan at God bless Herman family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay blessed Sunday morning, Bishop and family, and to ride on the ministry. Keep safe to all. God bless. With three kinds of emojis. Palapakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat at gayon nila po sa inyo dyan. Yes, Happy Mother's Day. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon din ang kanyang added comment. Yes, Bishop, maraming salamat po. At yung apo ko na si Leo G. Sapanta, yes, ay nakalabas na po sa hotel. Nandun na po siya, quarantine. Yes.
Best po talaga ang the best po talaga ang sama-samang panalangin sa ating Panginoong Diyos. God is good po all the time. Tiwala lang po talaga at patuloy na maglingkod sa ating Panginoon, purihin at pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen at amen with prayer. Palapakan natin ang Panginoon. Yes. Palapakan natin ang kapatid na Leo G. Yes, sa pantapuri ng Panginoong Diyos. Hallelujah. To God be the glory. Amen at Panginoon. At please extend my regards kay Leo G. sa panta. Hallelujah. Amen sa Panginoon. Ganyan mo lang sa ating kapatid. Awari my dear Camilita Kapuli dyan sa bandang Bebs Maribeles Bataan. Yes. Kani po sila ng Bebs Methodist Church po din ang Panginoon sa Rubijan. God bless Kapuli family. Hallelujah. Ang kanyang comment ay Happy Mother's Day po sa lahat. God have yes, Sunday worship everyone. Thank you very much. At gayon na Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Palapakan po natin lahat po ng mga mothers. Hallelujah, praise the Lord. Ang mga mothers ang siyang bida sa araw na ito. Hallelujah, how are you my dear kapatid na Marilu Adelion. Nice to meet you again this live streaming. Yan, shout out dyan sa bandang Rizal and Webeshi. God bless Adelion family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord ng kanyang comment. Happy Mother's Day po, Ate Jean, and to all the mothers watching Ride On Ministry. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. God bless po. God bless you din po. Maraming salamat and saying to all of you dyan at palapakan po natin. God bless lahat po ng mga mothers. Hallelujah. At ganyan na kanyang added comment watching from Rizal, Nueva Ecija. Yes, palapakan po natin lahat po ng mga taga-Rizal, Nueva Ecija. Puri ng Panginoon at ganyan na sa kapatid na Gina Angel Tolentino ng San Mete Isabela at ganyan dyan sa bandang Paco, Manila City. Malapit na kung saan bumalik dyan sa bandang Dubai. Shout out dyan at God bless Tolentino family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord ng kanyang comment. Good morning, Bishop Itong Kanan. Happy Mother's Day sa lahat. God bless. Thank you very much. Likewise. Palapakan na naman natin ang mga mothers. Hallelujah. At ganyan mo lang sa kapatid na Maril Delio ng kanyang added comment. Yes, thank you Lord in Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ganyan mo lang sa kapatid na Gina Angel Tolentino added comment. Happy Mother's Day to Jean Grace Tangonan at sa lahat ng mothers out there, especially to all my sisters, Grace Tolentino, Dakiwag, Princess Tolentino Pasqua, Glenn Angel Tolentino, yes, Kimberly Marie, yes, Tolentino at sa aming ina, Emily Angel Tolentino. God bless us all. Palapakan po natin sila lahat. Hallelujah, praise the Lord. Happy Mother's Day sa lahat po sa inyo dyan. Ang mga pangalan na natukoy, gayon din ang added comment naman sa kapatid na Gina Angel Tolentino. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po sa lahat po ng mga comments ninyo at gayon din sa mga incoming comments na paparating at gayon din sa bawat isa na kung saan di man nagkaroon ng pagkakataon na makapag-type ng kanilang comment upang ipadala ang kanilang comment. Yan atin at very poor. Ina-acknowledge po natin ang kanilang mga presence sa pagkakataon na ito. Yes. Nakita po ang mukha ng ating kapatid na Hawari Mother Nelda Nunan dyan sa batang ginatid sa Barrega. Shout out dyan at God bless Nunan family. Happy Mother's Day. Yes, Happy Mother's Day. Puri ng Panginoon. Palapakan natin at gayon na sa ating kapatid na yes, every step, every nation. Brother Ernel, dyan sa bandang USA. Shall we dyan at God bless in your family. Palapakan natin sila lahat dyan. Hallelujah. Sa Lord, let's extend sa iyong misis. Sabihin mo, Happy Mother's Day. Hallelujah. Gayon din sa may iba pa na kung saan ay hindi natin ma-determine kung sino pa sila, pero salamat po sa inyong presence, sa inyong pakikibahagi. Patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoong Diyos sa araw-araw at maging sa tweet-win at gayon din ang comment ng ating kapatid na Howard my dear yan sa Nanay Nelda Nunan dyan sa bandang USA. Sa tulad dyan at God bless Nunan family. Palapakan pa natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay Happy Mother's Day po kay Sister Jean at Nanay Biyaya. Yes, nakangiti po sila at in-acknowledge mo nila at nagpapasalamat sila. Pahalapakan na naman natin lahat po ng mga mothers. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes, ang oras sa pagkakataon na ito, mga karaydon sa Panginoon, ay 5 minuto po ang nalalabi bago po mag-alas 12 ng katanghaliang tapat Philippine time. Yes, may we enjoy the whole day. At sa lahat po ng ating harapin sa buong maghapon at gainin sa ating pagtulog sa buong magdamang na tayo po'y mapayapa. Yes,
makapahinga at gayon nila kung sana'y magising tayo ng maluwalhati, ligtas at malakas ang ating pangatawan at mayroong gidis at mga labi sa darating na bukas at sa marami ang mga bukas na patuloy na magbubukas ng bawat bukas ng mga biyaya at oportunidad ng Panginoon ay pagkakalob niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga po na kung saan ay ibinabalik na natin ang lahat ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito at muli ay palapakan natin lahat po ng mga mothers. Happy Mother's Day to all mothers. Mabuhay ang mga ina ng mga tahanan. Palapakan po natin silang mabuhay. Purihin natin Panginoon. Palapakan po natin. Hallelujah. Praise the Lord. At babay po sa bawat isa natin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen at amen sa Panginoon.